Ang kwentong ito ay tungkol sa isang taong sumali sa virtual na laro para mabayaran lang ang kanyang mga utang, ngunit sa hindi inaasahan, siya ay naging pinakamalakas na player. Ano kaya ang mga nangyari? Kaya sabay-sabay nating subaybayan. Pero bago ang lahat, salamat sa ating mga cultivator dyan na si Rene Tanggilig, Carla Casers, Darkmoon, Will Murcia, at kina Reggie Pildan, John Edid Garks, Jace King, Mark Anthony Maceda, Richard Mantilla, at sa element na si Miss Lady Girl, Jackal, Gab Fool, Andy Fluo, Julius De Guzman, Jedaya Gada, Ryzen, Pangkoga. Sa kabilang banda sa kalagitnaan ng gubat ay may nagaganap na laban sa pagitan ng dalawang manlalaro. Nanggagkislap pang apoy ang naiiwan sa bawat pagtama ng sandatang pinakakawalan. Anya ng isang kalaban na, ang Skinner ay nangangahas na makipaglaban sa isang berserker na tulad ko. Sigurado kang may malakas na espiritu. Isa pala siyang berserker, na barbarian na nasa isang antas, isang close combat, at ang kanyang champion class ay warrior. Sa malakas na pagtama ng kanyang atake, ang isang manlalarong sumasalag nito ay hindi kinaya at ito'y tumilapon. Ito ay isang Skinner, na barbarian na nasa zerong antas, isang close combat, at ang kanyang champion class ay warrior, at sa kanyang pagkatilapon agad itong tumingin sa kanyang kasalukuyang kalaban upang umatake. Sabay sigaw nitong si Rated Scraper habang pumapakawala ito ng dalawang matalim na sandatang sumulong sa kanyang kalaban, at ito na may tumama sa may kamay ng isang manlalaro sabay ng pagtalksikan ng pulang dugo, ngunit sa kabila nito, ito'y hindi man lang nasaktan bagkus ito'y kanyang nginitian lamang, sabay was-iwas ng kanyang espada na nagpatanggal sa mga sandatang tumama sa kanya, habang sinasabi niyang yun na ba lahat na meron ka, habang hinihiwa ang mga alagad ng kanyang kalaban sa kanyang paligid na umaatake, habang mayabang niyang sinabi na, nanatiling marami peren ang kanyang HP. Habang kanyang nilulupig ang alagad ng kalaban sa paligid, ay nagsimula na itong malakas na tumalon pagsulong kay Skinner upang magbigay ng malakas na atake. Habang sinigaw niyang sinasabi na, pumunta sa impyerno. Sa kanyang final slash ay makikita ang pagkahati ng manlalarong si Skinner habang ang espada niya'y namula sa dugo, habang si Skinner naman ay unti-unti nang naglalaho. Gayon din ang mga alagad nitong natitira na kasalukuyang nakikipaglaban, at dahil sa pagtataka na hindi pa nalabas ang sinyales ng tagumpay ay natanong niyang bakit wala pa siyang napapansin na lumabas sa system na pagkapanalo. Hanggang lumabas ang system na nagsasabing may isa pang lord o manlalaro na nasa digmaan, kailangan mong mapatay ito para makuha ang tagumpay. Dahil dito ay napagdikit niya na lang ang kanyang mga ngipin sa inis at may nakialam sa kanyang tagumpay. Samantala sa mabeberding mga dahon ng mga puno at sa maayos na daloy ng ihip ng hangin ay mahinahong nakasandal ang ating MC at ipinakikita ang kanyang kakayahan, isang elite skull servants, at isang close combat na may champion class na assassin's class. Habang patuloy niyang kinakalikot ang kanyang screen ay ito'y napapahanga dahil ito ay nagpapaalaala sa kanya sa larong Lota, na may karagdagan gang elemento na makontrol ang kanyang alagad na kasama. Habang nakatingin sa kanyang screen ay napag-isip-isip niyang, mas mabuti na maghanap siya ng paraan upang matugunan ang mga kinakailangan para i-activate ang dugo ng binhi o blood seed, dahil kung hindi ang kanyang panghuling kasanayan ay para lamang sa palamuti. Habang ipinakikita ang kanyang kasanayan na, omniscience. Ito ay maaaring i-scan ng buong mapa at makakuha ng impormasyon tungkol sa paligid at sa ibang mga manlalaro. At ito'y kanya namang ginamit. Siya ay namamangha at nagulat, nang bigla-bigla na lamang may lumabas na asul na enerhiya mula sa kanyang paanan at nagmistulang lambat na asul ang mga ito sa kanyang tinatapakan, bukod dito nagmistulang asul din ang kaliwang mata ng ating MC. Sabi pa niya, parang ang tanawin ng lugar na ito ay kung saan siya naruroon. Habang nakatingin sa kanyang mapa, ay kanyang ikinuyom ang kanyang mga kamay, at sinabing, kailangan niya lang matalo ang ibang manlalaro para manalo. At dahil mayroon na siyang nabuong plano, ay inuutusan niya ang kanyang mga alagad na mga skeletons, anya na, magpatuloy kayo at kumuha ng atensyon ng mga alagad ng kalabang manlalaro, at ang iba sa inyo ay sumama sa akin. Samantalang inutusan din ni Berserker ang kanyang alagad na goblin upang hanapin ang ating MC, na nakialam sa kanyang tagumpay, at nagsimula na itong ituro ang direksyon sa kanyang alagad kung saan sila maghahanap. At nagsimula na ngang naghiwa-hiwalay ang mga goblins sa iba't ibang direksyon upang hanapin ang ating MC sa gubat, habang nanatiling nakatayo lamang si Berserker sa may gitna.
Lingid sa kanilang kaalaman ay pinanunod ang kanilang kilos ng ating MC, mula sa taas kasama ang ilang mga skeletons. Sa mahangin na kinaroroonan habang kanyang pinagmamasdan ang kanyang kalaban sa baba ay naalala niya na ang mga barbarian ay may mataas na attack power at HP, pero ang kanilang bilis ay mabagal, dahil ang lahat ng kanilang kasanayan ay nakatuon sa pinsala o pag-atake. Sabay pagpapalabas ng spying bug sa kanyang kamay. Ito ay may kakayahang kumuha ng detalyadong impormasyon ng kalaban na nasa kaparehong antas. Agad rin naman itong lumipad papalayo upang mangalap ng impormasyon ng kalaban. Hanggang ito pamwesto sa tagiliran ng kalaban na may distansyang layo upang kumuha ng impormasyon ng hindi nalalaman. At nagsimula nang ang umilo ang mga mata nito, tanda ng pagkuha ng mga impormasyon. HP, 400. Strength, 20. Defense, 7. Agility, 3. Skill, blank. Skill, blank. Lord level, 1. Habang nakapikit ang ating MC upang itong makita. Sa pag-iisip na sabi niyang, napagaling. Kakalahok niya lang sa larong ito at agad niyang makakalaban ang isang may mataas na antas na manlalaro, at bukod dito hindi niya makita ang kasanayan nito. At ang kanyang attack power ay 12 lamang at ang normal na atake ay kaya lamang mabigay pinsala ng 5 sa kalaban. Samantala maririnig ang kaluskos sa likuran ni Berserker, tawagin na lang nating kalaban, ay nagsimula na palang bumaba ang ating MC. At mula sa likuran ay papasulong na ang kanyang mga skeletons, at sa paglingon ng kalaban agad naman itong nabigla sa pagsulpot ng biglaan na nagbigay pagkakataon upang hindi ito maiwasan. Habang pinagkukumpulan ng mga skeletons ay papalapit na rin ang ating MC upang umatake, at mula sa likuran ay nagbigay ito ng mabilis na pagguhit ng kanyang sandata sa kalaban na tinawag na Devious Cut. Habang nakatingi kung may damage ay nasabi niyang, ang sugat mula sa kanyang atake na Devious Cut ay minimal lamang, ngunit maaari itong magdulot ng makabuluhang epekto ng pagdurugo. Isang epekto ng pagdurugo ay maaaring magdulot ng 1 HP na pagkawala bawat 3 segundo. Sa 5 na stacks, siya ay mawawalan ng 5 HP bawat 3 segundo. Habang napangiti ay sinasabi niya na, kailangan niya lang ubusin ang HP ng manlalarong ito at mananalo siya. Samantala habang yapos-yapos ng mga skeleton si Berserker ay mapagtanto niya ang atake na nagdulot ng bleeding effect sa kanya, sa galit ay dinampot niya ang ulo ng skeleton na nasa kanyang balikat, habang sinasabi niyang, paano kayong pangahas na maglaro ng mga kalokohan sa akin? Panoorin ninyo akong durugan kayong lahat ngayon din. Sabay tapon ng skeleton na kanyang hawak. Samantala nanatiling nakatayo sa likuran at nakangiting walang pagkabahala ang ating MC habang pinanonood ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang kalaban, nasabi pa niyang, hangal, ito ay digmaan, sa kanyang mababang depensa, kung makikipaglaban siya sa kanya, ang ibig sabihin nun ay kamatayan, at walang dahilan para gawin niya yun. Habang papasulong na sa likuran ng kalaban upang umataking muli, habang inaalis ng kalaban ang mga nakay-apos na mga skeletons nang walang kamalay-malay sa gagawing atake ng ating MC. Sa mabilisan pagguhit ng was-iwas ng Devious Cut, ay nangaghiwa ang kanyang kalaban. Samantala sa animoy walang pinsalang natanggap sa atake ng ating MC ay mapulang enerhiya ang pumulibot sa katawan ng kalaban habang sinasabi niyang, ang bug na mayroon ganitong lumang pamamaraan. Habang namumula at nagngingit-ngit sa galit ay sinabi niyang, makipaglaban ng lalaki sa lalaki. At bigla itong napangiti at ang HP ay halos walang bawas, samantala ang ating MC ay naghahanda na ng violet na enerhiya mula sa kanyang kamay sa nalalapit na sagupaan. At biglang naglabas ng malakas na pulang enerhiya ang kalaban habang nakatayo sa harapan. Ang ating MC ay nabuo na rin ang blood seed niyang kasanayan. Napangiti ang kalaban at biglang sumigaw upang gamitin ang kanyang kasanayan na Furious Fighting Spirit na nagmistulang pulang apoy ang paligid at umabot sa ating MC at ito'y tinamaan, at naging sanhi ng kanyang pagtumilapon. Samantala ang kalaban ay nakangiting nakatayong sinasabihan siyang, sa iyong palagay na mananalo ka laban sa akin sa pamamagitan lang ng bleeding effect. Dagdag pa niya na, ipapakita ko sa iyo ang aking ultimate skill o pinakamalakas na kasanayan. Ito ay makakapagdagdag ng 50% sa aking attack power, habang ito'y masayang nagyayabang. Habang nakahiga ang ating MC, ay sinasabi ng kalaban na nakatayo sa kanyang harapan na oras na para mamatay, munting insekto.
At nagpakawala na nga ito ng deadly slash na atake sa ating MC. At makikitang nakahilata na sa damuhan ang ating MC na animoy wala ng lakas para bumangon. At muling lumapit ang kalaban at ito'y tinapakan, habang nakangiting sinasabi na, sabi ko dudurugin ko kayong lahat, kaya dudurugin kita ng pira-piraso. Samantala napangiti ang ating MC at sinabing Blood Sid. At agad namang may sumabog sa dibdib ng kalaban at unti-unting nagkakabitak, napakapit na lamang sa dibdib ang kalaban nang ito'y nagsimula magdugo habang unti-unting natutamba, ay natanong niya kung kailan niya ito ginawa. Samantala ipinapakita na ginamit ng ating MC ang Blood Seed nang ito'y pinagtutumpukan ng mga skeletons at habang tumatayo ay sinasabi niyang, inilagay niya ang Blood Seed sa iyong katawan sa nakalipas na oras, bago pa man gamitin ang ultimate skill ng kalaban habang napaluhod na ang kalaban dulot ng pinsala. Dagdag pa niya na kahit sa 5 pinsala o damage lamang ay kaya nitong makapatay ng kahit sino na may higit na 10 mababang HP ng biglaan. Sabay perma ng maayos habang naglalaho na sa likuran nito ang kalaban at lumabas na ang system na nagsasabi ng kanyang panalo at natanggap mo na ang iyong gantimpala. Habang sa isang silid ay ipinakikita ang isang taong natutulog na wala ng buhay, at ang ating MC ay naging namumuno sa lugar na ito. Samantala sa silid ng ating MC ay nagulat siya dahil, nanalo lang siya ng ganun. Ano ang nangyayari? Sa kanyang pagkahinahon ay pinag-iisipan niya na, kung kaya niyang gamitin ang teknolohiyang ito sa laro na kanyang na-program. Ito ay kahanga-hanga. Habang inaalala ang lumilipad noon na parang bato sa kanyang apartment ay totoo, ang gusaling ito ay nawasak. Sa palaisipang pagtatanto agad siyang tumungo sa labas upang tingnan. Nang matingnan ang gusaling ng kanyang apartment na hindi nasira ay nasabi niyang, swerte, lahat ay panaginip lang, kung hindi ay papatayin ako ng may-ari. Habang nakita yung tinitingnan ng gusali ay biglang nanakit at humaginit ang kanyang leeg, habang nag-ilaw asol, at unti-unti siyang natumbat na wala ng malay, ngunit may isang tao ang nakakita sa kanya habang nasa walang malay na nasa sahig, isa palang babae ang nakakita sa kanya at ito'y nakangiting tinitingnan siya. At doon na nga po pansamantalang tinatapos ang ating kwento mga Katagalog ko. Pasensya na kung di agad ako nakapag-upload dahil sa naaliw ako sa pagbabasa ng mga comic mga Katagalog ko, salamat po sa patuloy na pagsubaybay.